Sa isang maliit na nayon sa Pilipinas, may isang lumang bahay na tinatawag ng mga tao bilang bahay ng multo. Matagal nang iniwan at hindi na tinirhan ng kahit sino, sinasabing ang bahay ay pinamamahayan ng mga kaluluwa ng mga yumao na hindi makapagpahinga. Isang gabi may grupo ng mga kabataan na nagpasyang maglaro ng takutan at pumunta sa bahay ng multo. Sa kanilang pagpunta, agad nilang naramdaman ang bigat ng hangin at pakiramdam ng pagmamanman ng mga hindi nakikitang mata. Nang pumasok sila sa bahay, napansin nilang may mga anino na gumagalaw sa dilim. Sa bawat hakbang nila, tila may mga boses na humihingi ng tulong, ngunit wala silang makitang tao. Habang sila ay naglalakad, bigla silang naulila sa ilaw. Ang kanilang mga flashlight ay biglang naglaho at naiwan sila sa kaharian ng kadiliman. Nararamdaman nila ang mga lamig na bumabalot sa kanilang mga katawan at ang bawat hinga ay parang bagwis ng kamatayan. Sa gitna ng kanilang paglalakad, biglang may isang mahinang boses ang nagsalita sa kanilang likuran. Ang mga salita ay pumipintig sa kanilang mga diwa, "Huwag kayong magtangkang lumabas. Ito ang aming tahanan at hindi kayo inaanyayahan." Nang mapansin ng grupo na wala na silang ibang mapupuntahan, nagpasya silang umakyat sa itaas. Doon, sa kanilang pag-aakyat, napansin nilang may mga larawan ng mga taong hindi nila kilala na parang pinagmamasdan sila mula sa mga lumang larawan. Nang makarating sila sa itaas, may isang kwarto na kanilang napansin. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at ang liwanag ay tila nagmumula sa loob. Tinapunan nila ito ng liwanag ng kanilang mga flashlight at pagpasok nila, nakita nila ang isang lumang silid na puno ng mga kasangkapan at larawan. Sa paglalakad sa loob, bigla na lang nagbukas ang mga pintuan at ang lahat ng mga larawan ay biglang bumaluktot at nagiba. Ang kanilang takot ay lumakas nang makarinig sila ng malakas na halakhak na tila nagmumula sa kawalan. Nagmamadali silang lumabas ng kwarto, ngunit nang sila ay umabot sa hagdanan, biglang may humila sa isang kanila pababa. Hindi nila makita kung sino ito at wala silang magawa kundi ang sumigaw ng tulong. Sa huli, nakalabas din sila ng bahay, pagod at pawis, ngunit ang kanilang mga damdamin ay hindi mawawala. Sa kanilang pag-uwi, napagtanto nilang may mga bagay sa mundo na higit pa sa kanilang pangunawa, mga bagay na hindi dapat nila linlangin.